Hello, magandang umaga sa inyo. Naritong muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero bumabati sa inyo. Blessed Monday sa inyong lahat. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, Hardinerong Pastor. Like the videos and click the bell button upang lagi kayong notified sa mga latest videos na aking ina-upload. So ngayon po ay magpapatuloy tayo muli sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-garden tuwing umaga. Tatanim tayo ng gulay sa natural na kaparaanan. So ang aking pong activity ngayon ay pagpa-plant po ako dahil tumubo na yung aking pinunla na pitsay. So in 2 weeks time or 1 week time ay pwede ko nang transplant sa lupa upang sa kanon ay lumaki na siya at in 45 days ay pwede na nating harvestin. Ganun din na ituloy-tuloy ko na rin yung paggawa ng plot kasi yung akin ding pinunla na talong ay tumubo na rin. So ito ay malapit ng ilipat o matransplant sa lupa din. Ganun din yung kamatis. So malapit na rin. May mga iba pa rito na mga vegetable seedlings na kailangan din nating may tanim tulad po ng patula. Maglalagay din tayo ng patula dyan upang sa kanon ay meron din tayong libreng patula. Ang akin din pong hinahanap ay yung upo, seeds ng upo upang meron din tayong seeds o meron din tayong tanim na upo sa ating paligid. So samahan po niyo ako at atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-garden sa natural na kaparaanan. Yan mga garden ang gagawin natin ngayong araw na ito. Ngayong umaga tayo po ay makahanda ng plot upang karagdagan sa area na pagtatamnan natin ng mga gulay, lalo na't tumubo na yung ating mga ipinonla na mga vegetables, no? So kailangan na po natin ng i-ready yung ating pagtatamnan. Tulad po ng aking nasabi ay akin pong hindi kaayat ang lahat na tayo ay magtanim ng gulay sa natural na kaparaanan, no? Tanim natin yung ating food supply. Huwag lang tayo magdepende sa ating capacity na makabili upang may supply yung ating family, no? Kundi mas mainam na tayo ay magkaroon ng sarili nating tanim na mga pagkain upang makatiyak tayo na ligtas, masustansya at may mga nutrients yung ating inihahain na pagkain sa ating mga hapag, no? Dahil dapat na makaalala tayo paano ma-maintain ang malusog na pangangatawan natin at ng ating pamilya dahil mahirap na tayo ay dapuan ng mga malalalang mga sakit. Madalas pa naman yung mga malalala at malubhang karamdaman ay mga resulta ng lifestyle na mayroon po tayo, no? Dahil po hindi po mainam na bilhin na lang natin lang sa palengke, sa mga komersyal na kaparaanan yung ating mga food supply. Kaya pagtanim tayo ng ating mga sariling pagkain. Tulad po na aking nasabi na nasa lifestyle po natin kung bakit po tayo ay dinadapuan ng mga malubhang mga karamdaman. Dahil po tayo ay nakadepende na lamang sa komersyal na mga kaparaanan, no? Dapat po tayo ay magkaroon ng pagsisikap na
magkaroon ng sarili nating tanim upang makonsumo ng ating pamilya, no? Isipin po natin paano ba yung nagkaroon ng mahaba-habang lifespan yung mga naunang nilalang ng Diyos na tao kaysa sa atin. Yung mga katulad nila Abraham, nila Moses, mga tao nung sa lumang tipan, no, sa Old Testament time, kung saan ang kanila pong lifespan ay umaabot ng 900, 800, 700, may mga 500, mahaba yung mga taon nila. Samantalang tayo sa panahon natin ay ang lifespan ng tao ay 50, 60, no, dahil nga ito ay dulot ng mga pagkain na ating tinitake, dahil gusto natin shortcut, madalian, paspasan, resulta kaagad. Kung kaya't may mga ganito tayong karanasan sa buhay na nangyayari, na nakaganap, no? Dahil po umiiksi yung lifespan ng tao nang dahil sa mga pagkain. So kasi maliban sa ating mga tinitake na mga pagkain na nabibili natin sa komersyal na kaparaanan, ay mga iba pang mga pagkain na tinitake din natin, iba pang mga ine-intake natin na hindi siya necessity ng ating pamumuhay sa mundong ito. Kaya't may mga pagkakataon na dinatapuan tayo ng malalalang sakit, malulubhang mga karamdaman, bunga ng ating lifestyle. Maliban po dyan ay nakakapekto rin ang ating environment, no? Polluted masyado ang atin ng environment, kung kaya't dinatupuan din tayo ng karamdaman po natin, no? Isipin po natin na yung ating ginagawa, halimbawa yung excessive na paggamit ng mga farm inputs, no? Hindi po lahat ng mga ina-apply natin ng mga commercial or synthetic farm inputs ay nako-convert into nutrients or minerals na kailangan ng ating mga tanim. Kundi may mga time na malabo po na ito ay makonsume lahat ng ating mga tanim, kundi sumasama ito sa hangin na dadala sa paligid, no, nakakapekto sa ating hangin. Yung iba ay kasama ng ibang mga pollutants ay napupunta sa atmosphere, at dahil diyan ay kumakapal, no, naapektuhan yung greenhouse, no, yung excess na init na hindi na natin kailangan ay instead na lalabas sa atmosphere, ito ay bumabalik sa earth, dito sa surface na ating kinalalagyan, no? At ito ay nagdudulot ng maalinsangang panahon, no? Unpredictable na mga tag-init at tag-ulan. Yun po yung epekto ng tinatawag nating greenhouse. Maliban dyan, naapektuhan o nasisira yung ating ozone layer, no? Na ito yung ozone layer, ito yung humahad lang upang direktang tamaan ng sikat ng araw, at dahil dyan may mga areas na siraan yung ozone layer, kung kaya't dumadami na rin yung karamdaman ng tao, no? Lalo na usapin ng kalusugan ng balat, o skin problem, skin health, no? Ito yung ating nagiging problema. Kung kaya't sa halip na tayo ay magtapon ng ating mga empty cans, empty bottles,
empty sacks na hindi hindi siya nabubulok kahit pa ito abutin ng 500 years. Hindi niya ito mabubulok. So sa halip na itapon natin at ito ay sunugin, ay gamitin natin na pagtaniman ng ating mga gulay, gamitin natin na planting area, no? Ito yung lalo na sa urban settings na kung saan usapin natin, issue natin yung area, yung space na pagtataniman, no? Pwede naman na gumawa tayo ng ating mga planting area katulad ng sinabi ko na kanina, mga empty cans, empty bottles, no, na siyang ating pagtataniman. Yung garden soil, hindi rin natin yan usapin dahil madaling gumawa ng garden soil, no? Kailangan lamang ng tiyaga, kailangan lamang ng sipag, kailangan lamang ng pagtitiis. Pero ito ay maganda. Yung tinatawag natin mga kitchen waste, yung basura, yung mga leftovers na sa kusina natin, sa halip na itapon ay bakit hindi na lang natin ito i-decompose, ipunin natin at i-decompose, at pagkatapos yung soil na nakadecompose nito ay na nabuo mula dito sa decomposition, ito yung pagtataman natin ng mga gulay. Mataba ito, siguradong hindi na tayo mangailangan pa ng komersyal na mga farming posts, kundi ito na yung ating gagamitin. So mga garden, no, magtiyaga tayo sa ating pagtatanim para sa ating kabutihan, para sa kapakanan ng ating pamilya. So nagpapasalamat ako dahil nakaroon ako ng mga area dito sa ating paligid. Pinahiraman ako ng area, kundi nakapagtanim ako. Nagawa kong magtanim ng gulay sa natural na kaparaanan. So gusto kong ating ma-inspire tayo sa isang lola, sa isang nanay na nagtatanim ng gulay na hindi na niya usapin, hindi niya problema kung asan ang kanyang area, kundi siya ay gumawa ng kaparaanan upang siya ay makapagtanim. Ito ay nasa YouTube, no? Gandang tingnan yung kanyang halimbawa na ginagawa. Ganon din yung isang media reporter na kung saan ay instead na ornamentals yung kanyang nasa bahay, nasa kanyang veranda, nasa kanyang mga grills, ang nakasabit ay mga gulay, primarily yung mga gulay na need ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ganoon lamang po ang kailangan natin, tiyaga, creativity at pagsisikap, at siguradong tayo ay mag-i-enjoy sa ating mga ginagawa, no? Kaya sa haba ng buhay na may dudulot nito, siguradong may enjoy natin ang buhay. Kung kaya't mga ka-garden, no, sama-sama tayo sa pagsusulong ng pag-garden sa natural na kaparaanan. So salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channels. Sabi ko nga sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-like po natin yung video na ina-upload natin to indicate na gusto nyo o nagugustuhan nyo itong ating video, at i-click po natin yung bell button upang ma-notify tayo sa mga latest videos na ina-upload ko sa ating channel. At mag-leave po tayo ng comment, pwede po tayong magtanong, pwede po tayong mag-share kung ano yung ating naranasan sa pagtatanim ng
gulay sa natural na kaprahanan. So salamat po sa lahat, no? God bless po sa inyo at tayo